Today, we're going to have a talk with one of the people that I met at a Taylor Swift event party. In his history of hosting, he hosted the album launch of The Life of a Showgirl by Taylor Swift in Ayala Mall's Manila Bay with his co-host Ulrich Espinosa, who introduced me to him as well. But he also hosted the Eras Festival Manila finale in Araneta City. But I wanted to know more in depth about him in general, such as hosting, his personal life, and so much more. So let's all welcome Clyde Eugenio. Hi, Kuya Clyde. Hello, Hi, hello. hello, So hello. this Grabe is yung intro. Oh my gosh. very planned, very planned. Talagang inisip ko, ano nga ba siya? Thank you for that intro. Actually, habang sinasabi mo yun kanina, nagpa-flashback tuloy sa akin yung mga hosting gigs, yung nagkita tayo, yung The Life Oo. of a Showgirl. So, Yeah. yeah, thank you. Thank you Thank for you inviting rin. me here at your Thank you rin for podcast. accepting. Kinabahan ako nung sinend ko yung message. Grabe siya. Ako Kinabahan ganito, ako. pag mga Swifties, ano lang tayo, ang tawag daw, wag kakabahan. Para magkakwentuhan lang tayo dito. Totoo yan. So yeah, if you heard from the intro, nagkilala kami ni Clyde from from the event that he hosted with Ulrich. Super happy ako that Ulrich invited me to it. So that's how we met. But I want to ask you, how's life been recently? Kumusta ka? Oh my gosh, okay. So, bukod sa mainit ngayon, mainit ang panahon, Totoo. pero naka-speak na ako cardigan ka, so I love it. Naka-aircon pa ako. So, I assume naka-aircon ka. Oo, naka-aircon pa ako. Hindi. So, ayun, tawag dito, aside sa mainit yung panahon ngayon, siguro yung ganap sa buhay ko, aside Mm-mm. sa panahon, sumasabay din yung sa work ko. Pero hindi Oo. naman sobrang init or stressful ng work. Siguro talagang busy lang sa trabaho, lalo na ngayon na we Mm. have our upcoming project na i-release na nga. So, tawag dito, talagang parang crunch time na lahat. So, yun Totoo. yung, so work ko talaga yung nagko-consume ng headspace ko. Pero at the same Oo. time, outside my work, lagi kong binibigyan yung sarili ko to hinga talaga, to unwind, Yes, totoo ganyan. So, yan. Mm-mm. yeah, so recently, ayan, going to gym, self-dates, or kapag gusto ko lang magpahinga or mag-bed rot sa kwarto ko, yun, Ah, ganun ginagawa ko. So talagang parang if i-describe ko talaga yung life ko recently, hindi siya super stressful, balance naman din siya nung pagpapahinga ko kasi talagang lagi ko sinasabi sa sarili ko na kapag may stress sa kabilang bagay, I have to do some things na hindi ako magpapalamon dito sa other side. yes. So, That's so true. ayun. So, can I ask you, what do you do ba? Kasi I've seen your Instagram stories. You're working at ABS-CBN ba? Yes. Oh my So, gosh. at the moment, I'm working at Star Cinema. Wow. So, yeah. So, hindi siya halata, pero nasa bio ko siya sa Instagram. Pero, tawag dito, ang ginagawa ko doon, actually, napakalayo sa kung paano mo ako nakilala. Kasi, di ba, Oo. public Yeah, speaking, oo, hosting, yeah. ganyan, fanboy, ganyan. Yeah, Pero oo. sa work, I handle brands or sponsorships or clients or Ang accounts sa mga gustong, galing. yeah. So sa mga gustong pumasok sa films namin sa Star Cinema, like for example, if they want to work with this certain film, papasok sila sa eksena or mall shows or premiere nights, ako yung nag-handle nun. So, yeah. Ang galing naman nun. Actually, never kong na-expect na yun yung trabaho mo. Kasi, Talaga? Ano oo, yung na-expect mong trabaho ko? freelancer. Legit. Like, work from Oh my home. God. Yun yung naisip Oo. ko. Kasi, ewan ko, like, naisip ko, you're hosting other events na hindi mo rin napopost. Naisip ko, freelancer ka rin. Pero hindi ko na-expect, nagtatrabaho ka din sa ABS-CBN. Oo. Doon ako Oo, nagulat. gaya ko. Nagulat ako na, nagtatrabaho pala to dito. Akala ko freelancer to. Ang galing ah. Super galing. Ang galing nun. Pero in college, since I did see your YouTube channel na you recently upped na, yun din, nagulat din ako, you're a vlogger din dati. You went to Mhm. UST. I wanna ask, anong course yung kinuha mo? Okay. So, eto, for sure di ka na magugulat dito if Oo. usapang course. Kasi ang kinuha ko talagang course ay Bachelor of Arts in Communication or also known as Oo. Communication Arts. Mascom. So, ayun. So, Yeah. graduate ako last 2023. So, halata naman na 2023.
Yeah, so ayun halata na madaldal ako. So Oo. ayun talaga yung passion ko which is magsalita, mag-share. So Mm. kaya communication arts yung kinuha ko. I Yeah. see. At anong mga ginagawa niyo sa communications? Kasi sa amin kasi sa university ko, broadcasting kami. So very iba yung, feeling ko iba yung ginagawa niyo. So in communication sa'yo, what was the things na naalala mong natutunan mo pa dun? Actually, yun nga, yung impression kasi sa communication arts ay sobrang lawak. Mm. Parang, 'di ba, for example, sa broadcasting communication, meron kayong specialized na specific na Mm. aaralin, ganyan. Yeah, Pero not oo. sure din kung gaano ka-specific sa inyo. Pero sa amin kasi sa communication arts, dumaan din kami sa, syempre, yung mga general subjects muna. And Mm. then, moving forward sa mga semesters namin, dito na papasok yung mga meron kaming digital marketing, pero at the same time, on this side, meron kaming TV production, meron kaming introduction to Okay. film. So parang lahat ng types of communication industry, parang yun yung tinuturo sa amin. So for example, Gets. if we want to write, meron din kaming about writing, meron din kaming about yun nga paggawa ng mga yan, for example, programs or movies or concepts. But at the same time, meron din kaming business side na kailangan magke-create kami ng mga PR, ganyan, o kaya mga Ang business galing. Mm. brainstorming and marketing, ganyan. So, very broad siya. Pero at the same time, actually, eto, share ko lang, Go. since naabutan kami ng pandemic, siguro sobrang magiging productive yung college life namin kung hindi kami nagkaroon ng pandemic or hindi kami naabutan ng pandemic because yung mga batches ngayon sa UST na nagte-take ng communication arts, nama-maximize nila yung mga facilities. Like for example, nagsushoot sila sa studios, ganyan. So, nakakapag-regroup sila and shoot sila on site. Comparing sa amin na online and then we have to adjust pa Gets. sa kung ano yung new normal during those years. So, Oo. ayun, very malawak siya kaya nung graduate din parang kahit papaano naging pros and cons din yung paghahanap ng trabaho kasi aside sa malawak siya, medyo nakakalula kung saan ka papasok na, Mm. company or Yeah. industry. Yeah. Gets. So gano'n yung mga ginawa ng communication. So parang halos Hmm. ideal din sa'min kasi sa'min kasi we do TV production din ta's nagra-write din kami ng Ah, dramatic materials and, news writing din. Pero sa inyo kasi oo. more on the, sorry to say, influencer side. Parang Yeah, gano'n. It's yeah. more on the influencer side kundi sa'min it's more on the TV program news side. So Yeah. parang mix match din. So I see, gano'n pala yung Mm. ginawa niyo nung mass comms. That's very nice. So you did mention that again you worked at ABS-CBN and then after that you did a lot of things na mag-gym, self-care dates na ikaw lang mag-isa. What's something else that people don't see about your life behind the scenes? May iba pa ka ba mang Oh. ma-share? Okay, actually, ang ganda ng question na yun, to be honest. Kasi ako kasi, ever since nung nag-start din akong yun nga, na-mention natin before, kaka-upload ko lang ulit ng mga YouTube Yeah, vlogs ko oo. from previous years. Mm. Nasanay ako na nashi-share ko lahat ng life ko, Yeah, sa harap ng camera. So, oo. parang naging open book talaga ako for some reason because of my passion, ganyan, sharing, ganyan. Mm. Looking at the wider scope, kung sino ba talaga ako or ano ba yung hindi ko napapakita. Actually, ako naman super simple ko lang talagang tao kasi kung kilala talaga ako ng mga, kunyari ng friends ko or ng circle of people ko, hindi rin nila ine-expect paano ko nagagawang nagho-host ako sa harap Oo. ng maraming tao, paano lumalakas yung boses ko ng gano'n, paano ako nagiging madaldal, paano Mm. ako nakakapagsalita ng ganito, ng super daming inputs. Kasi ako, personally, sobrang ano ko lang talaga, simple ko lang talaga na na mamamayang Pilipino, 'di joke lang. Sobrang simple ko lang talagang tao na, Mm. hindi ako super lalo na nung after pandemic, parang hindi ako super extrovert na Oo, tao. gets. Reserved yung energy ko kapag, sa personal side, kapag alam kong tapos na yung work, ganyan. Sa work, ano lang ako, tawag dito, I have to do my work pero at the same time, Tama. hindi na ako kailangan magpaka 100% or 200% para magpabibo or, Oo, uh, gets. get beyond my standards, Yeah, ganyan. Kasi oo. alam kong meron pa akong
pwedeng pagtuunan ng pansin sa personal life ko. Yes. And ayun, ako simple lang talagang kapag nandito ako sa bahay, since yun nga bunso din ako ganyan, I do spend a lot of my time, with myself lalo na Mm. kasi na-e-enjoy ko na mag-try ng mga bagay-bagay ng ako lang Oo. mag-isa. That's nice, Kasi oo. yun, usually yun nga, self-date, nanonood ako ng sine mag-isa o kaya 'pag trip kong mag-mall ng mag-isa, yun lalakad-lakad lang ako talaga ganyan. Mm. Talagang super reserved ko, pero Oo. kapag nakilala na ako ng mga tao, nagiging comfy na ako sa kanila to bring out the energetic self. So yun, sobrang ano ko lang talaga, kaya kapag yun nga, yung mga nakikita ng tao na super 'di ba yung sa mga pino-post ko din sa Mm. social media, parang ang strong-strong ng personality ko, and parang napaka-outgoing kong tao. To be honest, kapag outside those social media, parang portion lang talaga yung nakikita ng mga tao pero talagang Oo. sobrang reserved ko. And Yeah. I think ano, tawag dito, share ko lang kasi Go lang. nung nag-host din ako ng The Life of a Showgirl, Mm. I don't know if napansin mo pero siyempre you're having a great time naman. Yeah. Pero may mga times kasi nun na kapag kunyari, it's time na magpapahinga muna sa backstage or sa Mm. upuan ganyan, sobrang ano ko lang, tahimik ko lang talaga if napansin mo yun. Ah. Iba yung energy namin ni Ulrich or ni Yuri, siya talagang sobrang energetic niya. Pero ako minsan napapakita ko yung totoong side ko na ano lang, Napansin tahi-tahimik ko yata lang. yun. Oo, 'di ba? Napansin ko yata yun. So, gano'n lang talaga ako, isa akong, soft-hearted na sobrang sentimental sa buhay and at the same time, hindi rin napapagod na i-reach yung mga pangarap sa sarili, ganyan. Oo. So wala, sobrang ano lang talaga. So if yung mga nakikinig right now, if nagtataka sila, hindi ka ba lumalabas, drinking at night, ganyan? No. Oh my Talagang God. sobrang ano ko lang, dati I used to nung Oo. senior high, pero Wow, senior high. Sorry, nagulat ako dun. Akala ko 'di ba? college. Kasi nung college ano, naabutan kami ng pandemic, Oo nga Pero pala, oo. anyway, so yun, parang nag-iba talaga, nag-shift talaga ako nung after pandemic. Parang na-realize ko na even my vlogging career stopped or paused for a Mm. while nung nag-pandemic or nung after pandemic because na-realize ko talaga na yung comfort and yung satisfaction sa akin kapag ano lang, kapag, okey, puwede naman palang i-reserve ko yung energy ko ng sa akin lang, sa circle of people ko lang, ganyan. Mm. Pero hindi naman ako suplado, parang sobrang low-key ko lang talaga Oo, in I real get you, life. oo. So, Yeah. yeah. Can I just say, pero nakikita kita sa sarili ko din. Kasi ganyan, sa anything na you described, that's who I am right now na din. Nasabi ko, kaya ako nagugulat na, parang ako lang to na, Parang naririnig mo yung sarili mo, oo, na pagdating sa work, tahimik ka. Ganyan din ako sa college nung nawalan ako ng friends. Sobrang Yeah. tahimik ko na sa college, tas mahilig kang maging alone. Ako din. Sabi ko, wait lang, kakanood ko lang na sili kahapon na ako lang din. Tas si Clyde din pala, ganun. Wow! Oo. Tapos, yung ayaw mo mag-drink, ako din. 'Di ba? Mas prefer kong mag-coffee date. Yun, coffee Exactly. dates, ganun lang, tas mag-work ka, mas prefer ko yun. Like, Yeah. party talaga, ano ako, parang, ano yan, mahilig ako mag-dance party. Yung parang, ayun nga, yung kay Taylor, mahilig ako dun. Yeah. Pero yung sa pagdating sa inuman, hindi eh. Tas yung Yeah. minention mo pang, ano pa bang minention mo? Ang dami mo minention na, once na nakilala mo ng isang tao, doon ka na nagiging comfy, doon na lumalabas yung true colors mo. Ganyan din ako. I'm like, sandali, ako ba to? Is my future self talking to me? Charot. Baka. Kaya nagulat sa sabi ko, ako to Pero, At least 'di ba, ang saya na meron na kakaintindihan tayo, oo. nava-validate din na, okey lang pala maging gano'n, parang Oo gano'n. naman. Ay nako, magkaparehas tayo. Magkita na tayo. Charot. Tama. Grabe yun. Kaya nagulat ako super na ganun ka din. And ganun din ako. So it's very nice to have something na it's very nice to have something na hindi ka lang din nag-iisa, na ganun din ang gusto mo. And it's not, kasi diba when somebody says na when you're alone or tahimik ka, kinakalculate kang emo, ang dami nagsasabi nun. Pero to be honest, it's not. It's It's a not. perfect time for us. Sobrang saya Yes. nun. So kung tatawagin mo emo, baka ikaw yun. Charot. Tama.
Grabe, nagbabanatan na ng tao dito. Kaya nga, nag-ano na tayo, nag-throw na tayo ng shades ng mga, sinishade tayong mga anti-social club. Diba? Oh well, charot lang yun. Basta if something's making you happy, tuloy mo lang yan. And that's what I am. You did mention na you host Taylor Swift events. Pang ilang events mo na ba na-host related to Taylor Swift? Like in Oh my total? gosh, parang ang dami na. Oh, hindi ko na-prepare yan. Pero, think, oh no. Basta madaming beses na. Pero, to give you an answer na lang din, I started hosting nung 2021, I think, nung Midnight's 2021. release party. Ay, 2021 ba yun? 2022. 2021 nag-release yun, diba? Ay, hindi! Baka, Red yun! Red Oh, Taylor's Red. version, 2022 Midnights. Okay, ang galing ko. Tama. Nasave mo ko doon. Okay. Basta doon ako nag-start mag-host na nung Midnights 2022 ng live. Live, Pero okay. Pero I was invited na, if Taylor Swift related lang if I was invited na din na mag-host sa isang online lang siya, online Swiftie gathering lang siya, na parang fundraising event siya. Tapos I was invited to be a host kasi nga 'di ba nag-podcast din ako ng Taylor Swift related na kulturang Hindi ko Swiftie alam na sa yun. Spotify. You should listen. Hindi ko alam yun. Pero, sige, oo. Pangit pa yung mic ko doon. So, Ah. ayun, I do podcast kasi before. So, hindi ko na siya natuloy. So, doon nagkaroon ng idea yung ibang mga Swifties na mutuals ko sa social media na, okay, nag-host pala siya. Ganyan. Gets. Kasi nga, ang mga nakakaalam lang na nag-host ako ay yung mga UST people or mga UST friends ko lang. So, parang nakita nila na, mag-host ka dito sa fundraising event, ganyan-ganyan. And then, doon na rin ako na-discover ng Swifties Philippines, which is yung nag-organize ng mga Taylor Swift album releases or events dito sa Philippines. So, in-invite nila ako na mag-host ng parang annual Swift Mass nila. During that time, it was online. So, yun yung first time ko nag-host sa kanila. And then, I'm thankful ako na na-discover nila ako noon. Sobrang grateful ko pa rin hanggang ngayon. Tapos, doon na yung nag-start. Nung nag-release na yung Midnights, parang I was tapped na nagpaplano yung organizers na mag-organize talaga ng massive na listening party for that album. That's nice. So during that time, sobrang gulat talaga ako kasi kakilala ko rin yung mga organizers sa Swifties Philippines. So nagchat-chat kami na kasi 'di ba if you will notice na sa Swifties Philippines, pinopost nila na dapat mag-pre-register para ma-anticipate nila yung crowd, ganyan. So, nung Midnights, hindi naman namin ine-expect na madaming pupunta. Kasi nga parang ang standard lang namin ng mga listening parties ay yung mga nasa cafe lang, restaurants, or public parks. Kasi yun yung ginagawa before ng mga Swifties years ago. Nagulat kami kasi talagang umabot sa over thousands talaga na nag-register. So, talagang parang, etong hosting ko, hindi na siya Zoom, hindi na siya like 100 participants lang. Madami siya talaga. So, ayun, sobrang grateful ako sa moment na yun na nakapag-host ako nung doon nag-start sa Midnights, which is a good era din kay Taylor Swift as a musician. So, ever since yun na, sunod-sunod na siya, may mga times na hindi ako nakakapag-host because of schedule conflicts, ganyan. For example, yung sa Speak Now, Taylor's version, hindi ako nakapag-host during that time. Pero yun, sunod-sunod na. The Eras Festival, 1989, ganyan, The Tortured Poets Department. So, yeah. Tapos yung The Life of Showgirl, doon ka. Pero yung sa Makati, hindi ka naka-attend doon, no? Oo, hindi ako naka-attend ng siguro parang na-realize ko nga, hindi ako nakakapunta pag alam kong hindi ko kaya i-commute. De, joke lang. Nag-grab lang kami nun eh. Wala, nga kasi naalala ko nung party, kasi diba si Ulrika nag-host, sinasabi ko sa kanya, papunta ba si Clyde? Diba yun yung kasama mo nung sa Manila Bay? Sabi, oo. Tapos parang sabi mo, may pupuntahan ka daw yata nung time na yun. Sabi ko, sayang naman ang saya eh. It was fun. That was my first Speaking of Taylor Swift events, I think yun yung una kong nakita on social media, yung sa Midnight's release party. Saan yun naganapin? MOA ba? Tama ba? Yes, Mall of Asia. Oo. Tapos parang nakita ko siya, tapos parang sabi ko,
baka sabihin ko, this might come off as rude, pero sabi ko, parang ang cheesy naman nito, na may Oo. ganun. Pero na-realize ko nung in-invite ako ni Ulrich sa isang sabi ko, ay, ang saya pala nito. So, I took back what I said kasi ang saya pala. Mm. Kasi nung sabi ko, Yeah. ang cheesy naman nito. Like, my God, kailangan pa talaga Totoo. ng ganun. Ay, hindi pala, masaya. Kaya kailangan yung Masaya. itry. Pero what made you had an interest in hosting it? Like, what made you had an interest in hosting Taylor Swift events? Actually, nung una, parang sabi ko, kasi syempre pandemic nung time na yun, nung Mm-mm. nauso ulit yung mga, yung comeback niya ever since Folklore. Yeah, Sabi ko kasi, parang never ko talagang in-expect na may mga events na darating for Taylor Swift. Actually, thinking about it now, hindi ko rin in-expect na nag-aagawan ng mga malls noon kung sino mag-organize ng ganito, Oh, okay. ganyan. Ganon ka-big si Taylor Swift, 'di ba? Ever since, lalo na nung nag-boom yung Eras Tour. So Oo. ako kasi parang in general, interesting na talaga sa akin to do public speaking and hosting kahit na super mahiyain talaga ako as a Oo. person. Yeah. Tapos, kapag inisip ko kasi na Taylor Swift event, parang una, parang suntok siya sa buwan or imposible pa siya for me. Kasi sabi ko, paano naman magkakaroon ng events si Taylor Swift dito? Eh, hindi nga siya bumabalik dito. Hindi Yeah. natin sure kung may a-attend, ganyan. Or Oo. sino yung mag-organize. Kasi nga, before, ang alam ko lang na Taylor Swift events, naggaganyan na din before Mm. nung meron pang Taylor Swift Philippines. Pero bata pa tayo noon, as in bata Ay, pa tayo oo. noon. Yeah. Ano pa lang ako noon, junior high, ganyan. Eh, hindi ako pinapayagan pumunta sa mga gano'n. Oo. So, parang never ko talagang naisip na makakapag-host ako sa mga activity centers ng mall, and Mm. that is because of Swifties. So, ano talaga, parang na-inspired ako na nung una, nung yun nga, yun sa Mall of Asia, yung sa Midnights. Sobrang sobrang surreal pa rin sa pakiramdam. Pero after that show, after that program, sabi ko talaga sa sarili ko, okay, ang saya palang makita. Ang saya gawin yung passion ko as a person. Pero at the Yeah. same time, ginagawa ko siya because of the same people na fans din ni Taylor Swift. So parang Yes. sabi ko, doon nag-spark lalo yung excitement for me na, okay, I do enjoy hosting, and at the same time, hosting for Taylor Swift and sa mga Swifties na kagaya ko. Yeah, I get you there. Actually, tama yan na, ayun nga, na it's very nice na you got to unleash your inner voice. Wow, inner voice. Your inner voice sa crowd and mas naging confident ka. Kasi actually, di ba nung una nakakakaba talaga. Tapos parang the next Nakakaba. sabi mo, ay, wala lang pala yun. Kaya ko lang Yeah. pala. Kaya it's Mm. very nice to know na you really had and really love doing your job in hosting events kasi Mm. it's a massive deal. It's a massive deal. Yeah. Pero in your hosting lives, there's a lot of moments na you had some memorable ones and you had some ups and downs. I want to ask you, what was the most memorable and difficult moment in your hosting career? Let's start off first with your memorable moment. Siguro yung memorable for me ay yung actually every gig ko talaga sobrang tatak siya sa'kin, eh. Pero Yeah. there was a time na kung pag-iisipan ako, naglalaban kasi yung The Eras Festival in Manila sa Ayala Malls, Manila Bay, yung Oo. first leg nun. Mm. And naglalaban din yung Midnights na ginawa sa Mall of Asia. Pero kung memorable ang pag-uusapan, yung sa MOA talaga, because that was my first Yeah, I get you. massive hosting talaga na outside, ganyan. Tapos ano siya, ramdam ko yung kagaya nung na-mention mo, nakakakaba siya. As in, Mm. kabang-kaba talaga ako during that time. Kasi Yeah. nung nasabi ko na, okay, 1,000 na tao, ganyan-ganyan. So, kaba na ako, kinakabahan Yeah, na I ako. get you there, yeah. Pero nung nakita ko na sila na gathered, tas sabay-sabay na silang kumakanta sa mga Taylor Swift songs bago mag-start yung event, namamawis na talaga yung kamay ko na parang, shucks, bawal ako magkamali dito, ang daming tao, yung mga ganitong Oo. klaseng tao, nakikita ko lang Yeah. siya sa mga mall shows, and now magho-host ako. So, nung time na yun, 'pag umaakit ako sa stage, lalo na nung first batch of spills talaga, nanginginig yung kamay ko, as in, hindi ko kayang tignan yung crowd, yung as in kailangan hindi ko masabi ng mali yung lines ko, ganyan. Pero alam Mm. kong nanginginig yung kamay ko. Pero tama ka, kasi after that, nung bumababa na ako sa stage to take breaks, ganyan, and then akyat, parang unti-unti na ako nasasanay and nag-e-enjoy. Yeah, oo. Tapos yung energy din kasi talaga ng mga Swifties, dun ka kasi mamo-motivate, as a Oo. host. Kasi Yes.
'Di ba? Kasi parang every time na mag-hype ka, every time na mag-throw ka ng True. spills, talagang sisigaw sila, ganyan. So, siyempre ako, I have to give back din yung energy na meron sila kasi Oo. I think yung work din namin as host, sobrang crucial siya because hindi lang kasi namin siya trabaho, pero trabaho rin siya ng mga writers behind Yes. it, yung mga production team behind it, mga performers behind it. Parang lahat yon kailangan namin i-establish, iangat yung energy. Kailangan namin i-plancha or i-execute yung mga pinagplanuhan ng mga organizers. Kasi kami yung parang frontliner sa event. So, I think yun talaga yung pinaka-memorable because hindi ko in-expect na makakapag-host ako sa Mall of Asia, which is Oo. Mall of Asia yun. So, Oo, ang laki na agad, ayun, eh. Oo, ang laki na ng imagine, oportunidad mo agad na oo, dun na talaga. nawala akong practice na sana sa ganito muna, sa ganyan Oo, agad. yeah, I get you So, there. yeah, so memorable talaga siya for me. Yeah, And when it comes to difficult naman, yeah. siyempre hindi kasi maiiwasan, siyempre live event siya. Yes, May oo. mga times talaga na maraming uncertainty and maraming unexpected na mangyayari. Pero Yes. ito, I think etong ano ko naman, itong hosting ko, hindi siya about Taylor Swift, pero about siya sa school namin. School, oo. So, kasi sa Taylor Swift events kasi may mga nangyayari din behind the scenes. Pero lagi kong sinasabi sa sarili ko, hindi, kailangan makita ng Swifties yung mag-e-enjoy talaga sila, ganyan. So Mm. dito, share ko lang din, nag-host ako ng isang awarding ceremony sa UST, sa Oh, department namin, sa yeah. course namin. Pag-host ka, and then awarding ceremony ang naibigay sa yung hosting gig, syempre ang number one mong iisipin, hindi yung outfit mo, hindi yung kung gaano ka kagwapo or kaganda sa Totoo. camera. Ang lagi mong iisipin diyan, ang unang-una mong sasabihin diyan ay huwag kang magkakamali to announce winners or huwag kang Yes. magkakamali sa pronunciation ng mga winners. For worse, huwag kang magkakaroon ng Steve Harvey moment ng Miss Totoo, Universe. So, totoo. lagi kong dinadasal yun. So, to summarize it, nagkaroon ako ng Steve Harvey moment that time. Oh my God. So, it was, ewan ko, pandemic yun. Tapos, iba yung nasa script kung sino yung nanalo. Iba rin yung nasa teleprompter na nag-flash. So, ang lagi sa akin sinasabi is to follow yung script. Mm. Pero during that time kasi, since kino-compute pa yung winners, ganyan, sabi nila, kailangan kong mag-rely doon sa teleprompter. So, Yes. medyo confusing kasi pandemic nun, kung live yon for sure masasabihan na ako kung sino. So, nung nag-announce ako ng winner, nabasa ko doon sa chat na internal na ito si winner, iba yung lumabas doon sa teleprompter na winner. Oh my So, gosh. nung time na yon hindi ko alam na iba yung lumabas sa teleprompter because ang nakikita ko ay yung script, yung mga chats, ganyan. Nagulat na lang ako, may mga nagko-comments na sa live stream na iba yung nakalagay, "Hala, Steve Harvey, sino yung nanalo Oh my talaga?" Ganyan. God. So, ako nun parang may naririnig ako sa earphones ko kasi nag-Discord kami ng internal prod team na Mm. dun nagsasalita yung mga director, producer, ganyan, writer. Sabi nila, "Clyde, mag-sorry ka," ganyan-ganyan. So sabi ko, ano yun, during break, so may break. So "Clyde, mag-sorry ka, iba yung na-announce na winner," ganyan-ganyan. So nung ako, parang syempre naka-on camera yon kahit naka-break, kahit may ad or sponsors during that time, nakangiti lang ako. Tas umo-oo ako kahit na deep inside gusto ko na mag-shrink, Oh gusto ko na my God. mag-breakdown, Mm. gusto ko ng mawala, ganyan. So during that time, nagsabi naman ako and nag-apologize din na eto talaga si winner. So natanggap naman nila yun. Pero siyempre, Yeah. nakakahiya yun, gano'n. Oo, I get you So, there. yeah, so after the event, nag-usap-usap kami ng pro team and then they admittedly naman din sinabi na, yung teleprompter naman yung na nagkamali sa pag-flash. Hindi agad na-edit kung sino yung winner, ganyan. Mm. So ayun, I think nung time na yun, pandemic nun, gusto ko na lang matulog. Pero at the same time nakakatawa kasi sabi ko, sana hindi ako Steve Harvey. Yun yung Yun yung nangyari. exactly nangyari. So, ever since
binaon ko na yung ganong lesson na kahit hindi ko mali yun, I have to take accountability from it. Oo, Kasi tama, syempre ako oo. yung nagsasalita, ako yung nasa Mm. camera. So, Yeah, binaon ko yung ganong lesson. Kaya kapag nag-host ako ng Taylor Swift events, I had to make sure na kung hindi man smooth, kailangan tama yan and mag-e-enjoy yung crowd. So, yeah. tama. I get you there. Grabe yun, no? Kung hindi ko kakayanin yun. Grabe, Baka, di ba? baka nag-delete na lang ako ng social medias ko. Legit. Hindi ko kaya. Iiyak ako every day. Oo. Buti nga walang nambash, wala namang nag-ano na, Oh, "Ay, nagulat mali yung lang ano naman. mo." Okay lang yung nagulat. Yeah. That's normal. Pero So, kung may nag-bash na, sabihin ng tanga-tanga naman ito, mali. Ay, yari tayo dyan. Magdi-delete ako ng exactly, media. tama. Iiyak talaga ako yan. Pero it's okay. First time mo naman yun, di ba? First time Yeah, mo yan. first Oh, time ko first time mo mag-host ng yun. party, correct. Understandable. Yeah. Understandable yan. First time mo yan. We live and we learn. So, Tama. kayo kaya. Pero yeah, I get you there. Pero grabe yun na. Pero it's okay kasi ayun nga, it's your first time. You're learning a lot. So, tignan mo, in your second time ba yung sa Midnights? Tama diba? Second time? Yeah. So, second time mo yun, you know what to do, pero it's different na kasi. So, it's live. Yeah. And live pa din, pero it's in person and madaming Yeah. tao. So, I get you there na kinabahan ka, pero at least, in the end, nagawa mo siya and you did a great job. And you did so much events na rin na you did a great job as well. Na pinapanood ko pa lang kayo, gumagano na ako sa ano. Thank you. Of course, ano ka ba? Kaya I was really happy to be there after promising Ulrich din na mag-a-attend ako sa event na to, walang titigil sa akin. Na-enjoy mo na rin yung ano, pag-attend. Yun naman din Oo. yung Kasi, oh my God, di mo ba alam yung sa yung sa Eras Festival ba yun, yung sa Cubao? Ini-invite niya ako noon, eh sabi ko hindi ako makapunta kasi gusto ko magpahinga. sayang. Tapos nung Oo. nakita ko yung story, Ang I saya, was di so ba? FOMO. Sobrang na FOMO ako noon. Tapos yung isa pa, yung sa Cubao yung Spotify event, Okay, yung sa Spotify, yung nagkaroon ng oo. Taylor Swift exhibit dito. Binook namin ni Ulrich Saturday. Tapos biglang sabi ng nanay ko, "Hoy, may birthday party pinsan mo sa Oh, BGC." Oh no! my God! Sobrang Minsan lang yun, bakit mo ni-let go? kasi di ko rin na, ang tagal ko na rin di nakita yung pinsan ko. Kaya parang, oh my God, Yeah, I had an internal battle sa sarili gets ko. naman. Sorry ako ng sorry kay Ulrich. Tapos parang pauwi pa lang sobrang numb ko. Oh my God, ayoko na. Ang dami kong na-miss out. Pero nakabawi naman ako sa kanya. Sabi ko, Ulrich, promise na promise, etong Life of a Showgirl, pupunta ako. Walang titigil. Kung may titigil, hindi. Titigilin ko lahat ng plans ko para lang dito and nagawa ko. Kaya I was so happy to be there. And tama naman din sinabi mo, minsan lang yun. Kaya kung may events pa ulit ang Swifty Philippines, ay, alam mo na nandun na ako. Yan, yan, Tama ka tama. dyan. So you really shared a lot of stories when it comes to events and your personal life, and I'm really grateful, and I'm really happy to hear what you've shared. Pero let's talk about our friendship na I didn't even expect na magiging ganito rin tayo. Like one-on-one call. Nagulat lang, I just literally thought kasi when I was coming back from Talk with Wavy interview, sabi ko, sino bang pwede kong timitingin ako sa mga followers ko, si Clyde pwede to. At sabi ko, send, okay, bye! So again, me and Clyde got to know each other. Ako na lang sasagot nito. How we got to know each other from Ulrich, and then from the event. Pero I wanna ask, before Ulrich ba, did you already know me ba or no? Hindi pa? Actually, hindi pa. Dun lang kita first time talaga nakita and nakilala din and nakausap. Kahit na very Ah, short lang nun kasi talagang, 'di ba, oo. tuloy-tuloy na yung event, yung Yeah, program, oo. gano'n. So when we added ourselves, dun na lang tayo nag-usap ng onte, I Yes. guess. Tas I got to know your life and ganun lang talaga, like little Yeah. small chats. Pero what was your first impression mo sa akin nun? Actually, alam mo, 'di ba na-mention ka kanina na ito yung isasagot ko, which is ito talaga, honest answer talaga 'to. Kasi alam ko, correct me na lang if I'm wrong ha, Oo. nagbigay ka ata sa'kin nun ng parang card or Oh my parang God, nagbigay pala ako sa'yo. card or No, I don't know business if card. Oo. digital siya, oo, gano'n. Oo. So, parang nakita ko, so content creator siya, ganyan. Eh, 'di Mm. ba ako nga parang nag-break nga ako sa pagko-content Oo. creation, ganyan. Ta's parang kung first impression talaga, ang una ko talagang na-feel sa'yo siyempre ano muna, trait,
feeling ko energetic ka talagang tao. Kasi yun nga eh, nakita ko na close na kayo ni Ulrich or ni Oo. Yuri. Oo. Tapos sabi ko, okay, kung friend to nung ni Yuri, ay energetic talaga to. Yeah. Kasi though marunong makisama talaga si Yuri, so kahit ano energy talaga friends niya eh. Yeah. So sabi ko, okay, ano to, very ball of sunshine to, ganyan, sobrang energetic, ang Oo. positive, gano'n. Pero nung binigay mo sa akin yung business card mo and then nakikita ko na sa socials mo na you're doing vlogs, you're doing podcast, sabi ko talaga, hala, nakikita ko yung sarili ko years ago na parang at sabi ko yung kaya ang naging first impression ko na talaga sa'yo is sobrang carefree and exploratory mong tao. Like as in parang gagawin mo yung lahat. Hindi naman parang endless mong gagawin. Syempre, Oo. magre-recharge ka din, di ba? Pero when it comes to your passion, I think sobrang pagtutuunan mo siya ng pansin no Mm. matter how busy life will get. So Oo. talagang nakita ko sa sarili mo yung sarili ko 'Di na ba? Yun din hindi sabi ko mo sa'yo. yun nga eh, which is grabe. Ang ano lang, ang ironic kasi nakita mo yung sarili mo sa akin Oo. as a person and yung other side ko. And then nakita ko naman yung sarili ko sa'yo, yung other side ko naman. 'Di ba? Ah, Grabe. It's crazy. totoo. Ang So, crazy. yeah. So, nung nakita kita, kahit na medyo tahimik ako kapag break time nung hosting spills ko, Oo. nakita ko na, ay, okay, ano to, energetic siya, passionate siya, hindi siya magpapa-define sa mga, sa mga standards sa social media na, dapat mag-work ka lang, dapat mag-aral ka lang. Hindi eh. Oo. Parang Oo. katulad din kita and katulad ka rin namin nila Yuri or nung mga ibang tao na nakikinig din na passionate din Mm. sa mga gusto nilang gawin, na may mindset na isang beses lang tayo mabuhay, so gawin na natin yung mga gusto nating gawin habang may Tama. opportunity. Yes, tama yan. Yeah. Grabe yun, pati yun napansin mo na you saw myself, basta yun sabi hindi ko na Oo naman. bully. Grabe yun, nagulat ako dun na parehas tayong nag-iisip. Pero I think for me, first impression ko sa'yo una kitang nakita was mahiyain. So halata na pala nung time na Oo, yun. nung time na nagpapahinga ka dun sa nagpapahinga ka. Sabi ko, he's very vocal. So very vocal siya. Pero nung time nagpapahinga ka, sabi ko, parang mahiyain siya. Kaya parang hindi ko masyadong in-approach baka he's just, resting, collecting his own thoughts. Kaya sabi ko, sige, yan, bahala siya. Kaya ayun, parang sabi, mahiyain siya. Pero hindi pala. Hindi. Hindi pala siya mahiyain pag nakilala mo na siya ng Yeah. thoroughly. Yeah. Pero nung nakita ko na Very Instagram stories, I think sabi ko, he's very outgoing din pala. Very outgoing and very, like, carefree din like me. Kaya sabi ko, okay, so hindi pala siya mahiyain. Yeah. Nagpapahinga lang pala. Oo, literal na nakakatawa kasi meron kaming friend na Swiftie din, si Kuya Ah, M. Oo. Na-videohan niya yung The Life of a Alam, Showgirl. So habang alam may ko yun. Nakita ko nagpe-perform, yun. so may two types of host daw or two types of people. Si Oo. Yuri, sobrang energetic niya and all. Tapos ako nakaganon lang ako as in, Naka-cellphone ka yata nun eh. yung cellphone ako, tumitingin lang, ganun. So nakakatawa kasi yun yung nagiging impression sa akin. Actually, yun nga, parang may mga times talaga na feeling din nung iba, hindi naman suplado, pero parang feeling nila ang mapili ako sa mga tao. Ako kasi, Hindi. sobrang ko lang, sobrang yun nga, reserved ko. Kasi Mm-mm. usually, bihira lang din ako mag-initiate or mag-open up sa mga tao kasi sabi ko, masyado na, ever since bata ako, open book na ako. So I get you parang there. sabi ko, nung tumanda na ako, parang na-realize ko, try ko naman i-reserve yung sarili ko, gano'n. So, nakakatawa kasi halata pala talaga yung pagiging mahiyain ko. Pero tama ka Oo. dun, Wam. Kapag nakilala naman ako, hindi na ako mahiyain. I get you there. Tama naman yun eh. Ano lang, let the person be. Papahinga lang eh. I see. Pero it's very nice to know about like ourselves. Kasi yun, one time lang tayo nagkita. Tapos parang Yeah. sabi ko, girl, tong interview na to, parang naging close na tayo. Parang naging hangout na talaga siya. Diba? Parang lang tayo, magtataas ako na paa, sabihin ko, so, kamusta ka? Ganun na. Oo. Kaya nga sabi ko, kaya nga hindi rin ako nakaka-feel ng kaba. Oo. Siguro
sabi ko talaga, ite-take ko din opportunity na 'to para mas makilala ka din as a Mm. person, ganyan, kung Oo. paano tayo mag-i-interact para sa mga Mm. susunod na events din. At least Oo. alam mo na hindi na ako Yeah, gano'n oo. lang, shy-shy lang sa Oo. ano, sa And then, get-get. ayun din sinasabi ng mga iba kong guests na parang hindi daw talaga 'to serious interview, kundi parang nagvi-video call lang talaga tayo. Yeah, Pero naka-record and you know what to say na hindi maka-cancel ka, oo, gano'n. Tapos totoo. sabi ko, tama naman. Kaya sabi ko, every time, hindi ko lang kung nasabi ko yata sa message na it will just be like, nag-hangout lang tayo, nagvi-video Yeah, call. Kasi gano'n talaga yung vibe. Hindi siya yung parang na, ano, parang ini-interrogate kita. totoo. Hindi naman ganun. Kaya Oo. it's just, you know, like a video call recorded like podcast type style. Kaya ganun Mm, lang. Pero yeah. yeah, it's nice to know our friendship going to evolve and know one another. Pero my last question for you here is, for your future, where do you see yourself in 5 years realistically? Realistically, 5 years from now, ang dami kasing puwedeng mangyari kahit isang taon lang ang lumipas, 'di ba? Kahit Totoo. isang buwan nga ang daming puwedeng mangyari. Pero Totoo. siguro ngayon, crucial kasi yung naging 2026 ko, as in, lately lang din talaga ako, nag-e-embrace ng self-love talaga and yung mga self or Gets. solo dates, ganyan. So ngayon na looking siguro yun nga 5 years from now, parang ngayon kasi wala akong masabi na distinct and specific job Oo. position. Dun muna sa Yeah. Oo. career-wise. Um, in general talaga, nakikita ko yung sarili ko na no matter kung saan man akong work dalhin career-wise, Mm. kung nag-host pa rin ako ng, Taylor Swift events, ganyan, parang I always see myself na maraming natutunan, marami ng nagawa sa buhay, marami ng naipon, marami ng na-satisfy sa sarili, ganyan, or Mm. maraming na-improve sa sarili. Pero lagi ko pa ring nakikita yung sarili ko sa future na I'm still the same, Clyde na passionate pa rin sa kung anong ginagawa niya. So Yeah. if ever man na 5 years from now nalipat ako sa work, I can see myself na I'm still doing my best kahit na hindi siya perfect. Nakikita ko rin sa sarili ko na 5 years from now, if kasama ko pa rin mga circle of people ko or kung may nadagdag or kung may nawala, Yeah. I'm still the same person na sobrang affectionate and sobrang expressive pa rin on how I cherish them all. So, and gano'n din sa sarili ko. If ngayon, tinatry kong i-satisfy or ipasayahin yung sarili ko, Mm. um 5 years from now, kung ano man yung mga hobbies na ginagawa ko na nag-improve, kung ano man yung mga mindsets na nabago sa akin or mga nag-improve when it comes to my personalities or habits, I can still see myself na ganito, na reserved, but at the same time, open pa rin when it comes to people, opportunities, Yes. lessons, memories kapag naging open book na ako to explore all of them. So, yeah, yun yung hino-hope ko na 5 years from now, I may be different, but I hope na I get the chance to still hold on sa kung sino talaga ako. Yeah, I Yun. get you there. Actually, magandang sagot yan kasi we can't really predict the future. Like, sasabihin Yeah. mong may dreams ka, okay, you can manifest, pero may mga ano ka talaga eh, may mabibiglaan na, oh my God, may gusto ko pala Na to. hin Tas, na hindi rin ano, natin control, 'di oo, ba? oo. Like, tignan mo yung podcasting ko, hindi ko nga naisip na gagawin ko eh. Ang sabi ko original, Mm. interview lang. Tapos biglang, nandito lang ako, nagsasalita na ako, pero tinigilan ko naman na yan. So, yeah, ganun. Kaya tama yung sinabi mo Mm. na you'll still be the Clyde, pero it'll be different. People Yeah. change naman, some for the good, some for the bad, pero Mm. some will change for the good naman and more better na Yeah. nagpapasaya sa'yo. Pero if some people don't like the new one, edi bahala kayo Mm. dyan. Kausapin nyo yun. Bago na ako eh. Kaya True. I get you there na we all change. That's inevitable. Inevitable. Oh, tama. Yeah, tama, tama. It's inevitable. It's good or bad. Pero we know na sa ginagawa natin masaya tayo and maganda yung sinabi mo. Kaya I really like your answer there na yun nga. We can't Mm. really predict what we're gonna do. We just have dreams pero we can't predict anong mangyayari within the next
few days. Mali mo bukas mag-start ka na ulit mag-vlog tapos yun pala, gusto ko na mag-vlog. Yeah. 'Di ba? Kaya I Mm. really like your answer there. Pero yun, I really like it. Ang ganda. Thank you. Of course. Pero getting to know your life talaga more thoroughly since nga we never really spoken in a long conversations type style. We only saw ourselves on social media and then this now nalaman ko yung personal life mo nung college ka hosting and working on ABS-CBN and our friendship and so much more. I'm so happy that we got to do this interview or Same. podcast. I don't know really kasi parang interview conversation like ganon. Yeah. Parang ganun. I'm so happy kasi I got to know you. Some people got to know you even more para pag pakinggan nila to or whatever they know na ganun pala si Clyde. Hindi siya suplado. Kaya I'm super happy. Kaya super thankful din for accepting my invitation on Talk with Wavy din. Thank you. Thank you rin for Of inviting me. And course. thank you for taking some time na mas makilala rin ako kahit Of course. yun nga, nakikita mo lang din ako sa social media nowadays kasi nga wala pa ulit events, ganyan. Yes, So, oo. I'm grateful na naging chill din yung usapan natin na as in napakita natin yung genuine sides natin. So, Yeah. sobra akong grateful for today. Yeah, just know na hindi yung mga interviews dito, it's not immigration. Hindi siya interrogation, immigration. It's literally Kailangan pumasok. a friendly conversation. Hindi ko tatanungin, asan passport mo? Kaya it's funny. It's really funny and very fun din. Kaya, ayun, I'll be putting all of Clyde's social media links down below and thank you all for listening or if you're watching, thank you so much. I hope you guys had a good time, had a good conversation, listen to Clyde's and I conversation. If you did enjoy, let us know by giving the video a like, comment down below, subscribe, turn on notification, guys, miss any videos of me, and make sure to follow Talk with Wavy on Instagram to check out new previews on new interviews that are coming. No specific schedule, kundi I'll just randomly drop. Magulat na lang kayo. Yun yung gusto ko eh. Magulat na lang na, plot twist na interview ko siya. Kaya, tama yan. Pero yeah, that's all. Thank you all so much for watching and listening. My name is Wavy Wap and we have Clyde here. And I'll see you all later on my next episode. But yeah, that's all. Bye, everyone!